Mga sangkay, nagiging usap-usapan na po ngayon ng maraming tao sa buong mundo itong nangyayari sa ating planeta, mga sangkay, na nakasulat po mismo sa Biblia. At ito po ay klarong natutupad ngayon. Pag-usapan po natin kung ano-ano ang mga ito. So hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. At eto mga sangkay, halong pandaigdigang balita na mayroon pong kasamang syempre kaalaman mula po sa Biblia itong ating pag-uusapan ngayon. Sapagkat ngayon mga sangkay natutupad o nakikita po natin itong mga nangyayari sa ating mundo ng klaro. No, kahit pong anong tanggi ng kahit na sinong tao, makikita po natin na kung ano ang sinabi ng Biblia, talagang nagaganap. Anyway, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to, makikita nyo po mga sangkay yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. 1.28 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Kaya naman, alam mo na ang iyong gagawin. Click the subscribe, click the bell, and click all. Alright? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, kamakailan lamang mga sangkay nito lang, nangyari po ang mga matitinding kaganapan sa ating planeta and until now, nagpapatuloy po ito. Like for example, wildfires, mga sigalot ng mga bansa, at doon po sa Vietnam, ito po ang nangyari. Itong, kung tawagin, ito daw po ang pinakamalaking bagyo sa taong ito dito sa Asia. Kung tawagin superstorm Yagi, na nag-iwan ng malaking pinsala doon po sa Vietnam. Galing po ito sa Pilipinas, mga sangkay, ngunit mas lalong pinalakas habang binabaybay po ang West Philippine Sea. Pinalakas po siya. Kaya naman mga sangkay, kung titingnan nyo po ang mga larawang ito, grabe ang pinsala ng maraming mga kabahayan doon po sa Vietnam. At sa totoo lang, mga sangkay, hindi lamang Vietnam ang may ganitong klaseng sitwasyon. Maging ang maraming mga bansa nakakaranas po neto ngayon. Okay? Ngayon, isa sa mga kumakalat mga sangkay, marami pong nag-aalala kasi tungkol po dito sa mga nangyayari. At kung hindi ka naglilingkod kay Lord, malamang sa malamang, matatakot ka ng gusto. Sabi po dito, we are living in the last days. You aren't obligated to believe, but I'm obligated to tell you, Jesus is coming back. Jesus is coming back. So this is not a fantasy. Mga sangkay na kagaya po ng iniisip ng iba na parang fantasy lamang na babalik si Jesus Christ. Kung nangyayari mga sangkay ang nakasulat sa Bible, lahat ng propesiya, ibig sabihin, itong propesiya na pagbabalik ni Jesus Christ, magaganap din po sa hindi po natin inaasahang panahon. Kasi no one can tell kung kailan po talaga mangyayari ang pagbabalik ni Jesus Christ. Ito ay bubulaga sa lahat ng tao. Kaya nga po, sabi ng Bible, di ba? Dadating ang ating Panginoong Jesus na gaya po ng isang magnanakaw na wala pong nakakaalam kahit po yung mga anghel. Siya lang mga sangkay. So ayan, makikita po natin, kagaya po nito, mga kalamidad na nangyayari sa ating mundo. Lahat ng ito mga sangkay, ito mga nangyayari sa ating planeta ay nakasulat po sa Biblia. Ito, tornadoes, floods, earthquakes, high temperatures, wars, at kung ano-ano pa mga salot, mga sangkay na nagkalat po sa buong mundo. And more areas and becoming more and more serious. Little by little, the world is realizing that the Bible is not a fairy tale. Jesus is coming back. I agree, mga sangkay, sa caption na ito. Habang tumatagal ang panahon, even yung mga, sabihin na po natin, itong mga atheists,
na mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Kahit po itong mga scientist, mga sangkay, nagbabago na po ang kanilang opinion ngayon. Ang kanilang paniniwala. Kasi noon, talagang hindi po sila naniniwala tungkol po sa propesiya sa Biblia. Di po sila naniniwala sa Diyos. Kasi nga, mas naniniwala sila sa kung ano ang kanilang kakayahang mag-isip, katalinuhan mga sangkay, na i-analyze ang mga nangyayari sa ating planeta. But again, the Bible is the book na makikita po natin, mababasa natin lahat ng impormasyon kung ano ang nangyayari sa ating planeta. Ito, Matthew chapter 24, verse 7 to 8. Okay. Basahin natin, Matthew chapter 24. Ito ay sapagkat, sabi dito, ito ay sapagkat babangon ang isang bansa. Ito mga sangkay ay isang propesiya sa Biblia. Okay? Ito ay propesiya sa Biblia tungkol po sa magaganap sa ating planeta. Basahin natin. Ito ay sapagkat babangon ng isang bansa laban sa isang bansa at babangon ng isang paghahari laban sa isang paghahari. Malalim no pagtagalog. Magkakaroon ng taggutom at mga salot o mga sakuna at mga lindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang mga sangkay. Kagaya po ng isang babaeng manganganak na nagkakaroon po ng isang matinding pananakit mga sangkay bago po ilabas ang isang bata. So, eto, kung sa English, mas madali po maintindihan ito For me, nation will rise against nation. Magkakaroon po ng sigalot ang mga bansa sa bansa. At itong nangyayari, halimbawa na lang, klaro po mga sangkay, Pilipinas against China. China against America. Europe or NATO nations against Russia. So ito palang mga sangkay, malinaw na. Before pa mangyari ang lahat ng ito, nakasulat sa Biblia. And kingdom against kingdom. Ngayon, mga sangkay, di ba, nangyayari ito. Magkakaroon po ng mga taggutom. Ayon po dito, mga sangkay. Marami po ngayon nahihirapan, kahit po sa Pilipinas, di ba? Nangyayari, inflation, at kung ano-ano pang mga pangyayari na pagbagsak ng ekonomiya ng isang bansa na nagdudulot po ng kahirapan sa maraming komunidad. At itong mga pagyanig ng kalupaan. At lahat ng ito ay pasimula pa lamang ayon po sa Bible. So itong nangyayari ngayon mga sangkay, hindi po biro. Hindi po ito katulad lamang ng isang fantasy. I believe mga sangkay, bilang isang Kristiyano na naniniwala po kay Jesus Christ, I believe mga sangkay na manggaganap po ito at any moment. Kaya nga po lahat, lagi tayo dapat maging ready lamang. Ayusin po natin yung relationship kay Lord. Kasi lahat ng ito mga sangkay, mangyayari at mangyayari. Hindi pa ba tayo kinikilabutan? Climate change, guys. Makikita po natin ngayon, hindi na po basta-basta ang mga bagyo. Hindi na basta-basta ang mga sakuna na nangyayari. Yung init ng panahon sa iba't ibang dako ng ating planeta, lumalala ng lumalala. So lahat ng ito nangyayari, mga sangkay, dahil ito ay nakapropesiya sa Bible. And we have to be ready. Tayo mga Kristiyano, mga sangkay. Ako gusto kong sabihin ito, para pagdating ng araw na just in case babalik na si Jesus, hindi nyo itatanong kay Sangkay Janjan, bakit hindi naman sa amin itinuro ito ni Sangkay Janjan? Diba? At least nasabi ko po sa inyo, lahat ng ito mga sangkay, kagaya po nung panahon ni Noah, diba? Nung panahon ni Noah, nangaral si Noah, mahabang panahon, na magkakaroon ng isang malaking pagbuhos ng ulan. Kaya't dapat sumakay sila sa isang arko. Nung una pa lamang, maraming tumulong. Pero nung katagalan ng mga sangkay, pinagtatawanan na po nila si Noah. Until na nangyari nga mga sangkay, ang isang malaking ulan na pinuno po ang buong planeta. At ang tanging nakaligtas lamang ay yung pamilya ni Noah. Yun lamang mga sangkay. The rest, wala po. Talagang binura po sila sa buong mundo. At ito pong pangyayaring to mga sangkay, mismong scientist,
Pinoproof mo nila, pinapatunayan po nila na ito ay totoo. Nakita po mismo nila, mga sangkay, yung Noah's Ark. Kaya nga po, mga sangkay, hindi po nagsisinungaling ang Bible. So ngayon pa lang, mga sangkay, tingnan na po natin yung buong paligid natin. Itong mga nangyayari sa ating mundo ngayon ay hindi na po basta-basta. Hindi ito pananakot, kundi ito po ay totoo na nakasulat sa Bible. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po akong isang YouTube channel, mga sangkay. Ito ay Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs, mga sangkay, mga ganap natin sa buhay. No? So hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. I-type nyo lang, Sangkay Janjan Daily. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Alright? So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.